Kapag walang taping, naglalaan daw si Janine Gutierrez ng me time para ipamper ang sarili. Habang nagpapa-nails pa, napagkwentuhan namin ni Janine ang kanyang karera sa showbiz. Bagamat nagmula sa angkan ng mga artista, ang totoo, hindi pala niya ito pinangarap noon. Anong pangarap mo Dati, talaga? Gusto kong maging diplomat. Yun yung course na Kaya inaral European ko, Studies. European Studies. Tapos, nung mga third year college ako, kinausap ako ng mommy ko for the first time na seryoso siya, na parang, anak, gusto mo ba talagang mag-artista? Tapos parang doon din ako napaisip na, it's an option pala. Tapos gusto ko na, and then sabi ni mama, intayin ko na lang, natapusin ko muna. Sa programang Pepito Manaloto, unang napanood si Janine taong 2011. Nervous na nervous ako kasi it was my first taping. Tapos parang, wala daw script. Tapos parang, okay, that's weird. Shucks, bakit walang script? Tapos pagdating ko sa taping, kaya pala walang script kasi wala akong lines. As in, dadaan lang ako. Dadaan ka lang, oo. Tapos yung mangyari pa, mahahatching ako. Tapos mahahatchingan ko si Jake Vargas. Tapos Oh parang ako, my. oh my God. Ikaw na yata ang pinakamalungkot na kaluluwang nakilala ko. At nang tuluyan na ngang sumabak si Janine sa showbiz, buo raw ang naging suporta ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mommy Lotlot. Bakit kailangan mo pang sumama sa kanila? Ang advice ko lang sa kanya, kailangan isa puso mo yung trabaho mo kasi doon natin makikita kung talagang karapat-dapat ka dito or kaya niya. So sabi ko sa kanya, kailangan buo yung loob mo, kailangan matapang ka. Naalala ko nung bata pa ako. Sa dating Sunday variety show na Party Pilipinas, napalaban si Janine sa hosting at live performances. Singing and dancing. I Na cannot. problema ka ba nun? Opo. Ay, hindi ko kaya magsayaw. Talaga. As in. Tapos, as in, pag pinapa-dance prod nila ako, as in, iiyak ako sa banyo. Kasi hindi ko kaya. Tapos tatawagan ko yung mommy ko naman, hindi ko talaga kaya. Kuya, nakita mo na ba si Ate Graciela? Sa dating drama series na Makapiling Kang Muli taong 2012, gumanap naman si Janine bilang nakababatang kapatid ng kanyang real-life uncle na si Richard Gutierrez. Mamamatay ako sa ending. Tapos yung pagkamatay ko, mababaril. Pag binaril ka sa teleserye, kinakabitan ka ng squib. Yung pumuputok na dugo, kunyari. Yung director, tito ko din, si Ricky Davao. So tinatanong ko, Direct Ricky, masakit ba to? So sabi niya, hindi, ano lang yan, para ka lang matitaser. Pero sandali lang. Oo. Tapos super kinakabahan na ako. Tapos yun pala, pinagtitripan lang nila ako. Hindi pala siya masakit. Oo. Pero nung eksena na, sa sobrang nervous ko, ang pangit ng acting ko, para akong T-Rex na as in, gumanon-ganon lang. Nang magtapos ang programang Makapiling Kang Muli, halos 1 taon daw hindi nabigyan ng proyekto si Janine. Super nababaliw na ako. As in, Oo. parang I was having such a hard time na parang, oh my gosh, baka hindi pala ako dapat nag-artista. Munti ka na mag-quit To be an sa artista. showbiz. I was already looking at masters. Mag-aaral na lang ako ulit. Yun pala, meron silang ibang show for me. Yun nga, yung Villa which one? Quintana. Villa Quintana na. Yeah. Sa drama series na Villa Quintana taong 2013, nakatambal niya si Elmo Magalona. Ito ang unang love team at lead role na ginampanan ni Janine sa isang teleserye. Every time na alala ko yun yung reminder sa akin na everything happens for a reason. Kasi Villa Quintana was super fun, tsaka it was successful. Yung parang Buti hindi everything ka worked nag-quit. out. Ang on-screen romance nila ni Elmo, nauwi rin daw sa totoong relasyon sa likod ng kamera. When we were together, super saya. Super saya. As in, kasi you're working together and then you're together talaga. So everything is like a shared experience. Everything is so much fun. Dito sa Day Off, madami na tayong nagawang Sa ngayon, isa si Janine sa mga host ng programang Day Off. Si Janine kasi yung sa sobrang niyang ganda, yung ganda niya nakaka-intimidate sa mga tao. Kahit ako noon eh. So akala ko siya yung babaeng seryoso, sosyal. Hindi pala. Nung nakatrabaho ko siya, sobrang kabaligtaran nung inaakala ko. Siya yung babaeng malakas kumain. Siya yung napakakulit. Aside from show business, kita naman kasi sa height mo, sa build mo, you're also into modeling. Super, super. Ano eh, it was by accident lang na medyo na hilera ako doon. Yung one of my friends who used to work for a magazine invited me to do a shoot. Oo. Hanggang sa
na-meet ko yung photographer and yung team. Tapos we did another test shoot and then it ended up being on the cover of something. Tapos nagsunod-sunod. Pagkatapos magpa-nail spa, dumiretso naman kami ni Janine sa isa pa niyang paboritong tambayan. Nandito tayo ngayon guys sa South Grill. Ito ang restaurant ni Mama with some of her friends na madalas naming puntahang magkakapatid dahil favorite ko talaga yung pagkain dito. Halos every weekend nandito kami kumakain at nagkakantahan kasi palaging merong tumutugtog or may banda. November 2016 ang magbukas ang restaurant na ito sa Parañaque. At mula noon, dito na raw madalas tumambay si Janine kapag walang taping. Hindi raw kasi halata sa kanyang katawan. Pero ang totoo, itong si Janine, mahilig palang kumain. Kain tayo? Guys. Imbis na toyo, meron siyang chimichurri sauce. And yung gobi. Sa ngayon, busy si Janine Gutierrez sa afternoon prime drama na Legally Blind. Dito gumaganap siya ng isang bulag. Hi guys! Nandito tayo ngayon sa set ng Legally Blind. Dito kami nag-taping sa show namin. At ito ang napakagaling namin na AD! Sayaw naman dyan! Yan! Ipinakilala rin sa amin ni Janine ang ilan sa kanyang mga katrabaho. At dito din po pala mga kapuso si Mr. Mark Abaya, the famous! You know? Ang nakakatakot na rapist ng Legally Blind. Tulog! Tulog! Ay! Tulog! She's lovely, she's brilliant, she's one of a kind, very generous with her time, and then very magaan, mahilig kumain. That's Janine. Direk Ricky, of course, the famous Direk Ricky, ang nag-aalaga, nagtuturo sa amin dito sa Legally Blind. Direk tunay na buhay. As an actress. Habang nandito. Oo, galing-galing. Hindi dahil pamangkin ko siya, pero sobrang galing. Pati ako napapatunganga pagka umaarte siya. Tama na, nakukuha na pa masabi ko. Baka lumabas yung katataran sa Mas magaling kay Mami and kay Daddy. Well, it's just a dream. Mukhang nasa stress ka lang dahil nagpe-prepare tayo for our wedding. Ilan pa sa mga nakaka-eksena ni Janine sa programang ito, sina Micael Daes at Lauren Young. Sige, diyan ka lang, hahanapin ko na lang siya. She's very dedicated to her work. The beginning of the show pa lang, she was doing her full-on research on what it's like. So for her to do her research means she's not only a responsible actor, she's a responsible person as well. 5, 4, 3, 2. We had one workshop together and kind of just clicked. But off the camera, nag-uusap naman kami about random things kasi hindi pa naman nagsisimula yung trabaho. So maganda naman yung relationship from the get-go. And I guess nag-translate into a good working relationship na hanggang ngayon masasabi ko andun pa rin.